Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo na yung Tagalog na mensahe po natin ay may translate po natin sa English sa tamang pamaraan. Gamit-gamit po ang ating panibagong pattern. Okay? So, ang ating pattern po ngayon ay subject po muna, tapos isusunod nyo ay linking verb, tapos collocation na binubuo ng adjective plus preposition, tapos ang pinakahuli ay object pronoun. Okay po? So, dito po agad tayo sa taas para magamit na po agad natin yung ating pattern. Okay? Itong si Mario ay pinangalanan po natin yung tao ng partikular. Pag pinangalanan natin yung tao ng partikular, ang tawag po sa parts of speech ay proper noun. Okay? At ang proper noun at noun po, yan po ay maaaring pag-usapan. So, ang ibig lang sabihin, si Mario ay pwedeng pag-usapan. At kung mapapansin nyo dito sa ating Tagalog na mensahe, si Mario ay handa sa kanila, si Mario talaga ang ating pinag-uusapan. At sa salitang pinag-uusapan, pag in English po yun, subject po ang tawag doon. So kung mapapansin nyo, ang subject po ay nasa unahan, kaya itong si Mario, noong itinranslate ko na po sa English, bilang Mario lang, nasa unahan siya. Kung mapapansin nyo. Okay? Sumunod po ay itong salitang I. Ang I po, ay dito sa ating aralin, itinuturo ko po yan na maaaring katumbas po ng tinatawag na linking verb na maalin man sa am, is, o are. Okay po. Ngayon po, malalaman po natin ang katumbas ng I base sa subject o pinag-uusapan po natin na ating ginamit. At kung mapapansin nyo, itong pangalan na si Mario, isang pangalan lang po yan na particular na ginamit natin. At kapag ganyan po yung ibinibigay niyang ideya, ang ibinibigay po nating linking verb dyan ay itong is. Kasi ang is po ay pang-isahan na pangalan. Samantala itong are ay pangmaramihang pangalan. Kunyari, Mario, Luigi, ganun po. Okay? Tapos yung M naman po, ginagamit yan sa pronoun na I. Kaya hindi po natin yan pwedeng gamitin kay Mario. Kasi si Mario ay proper noun, hindi po pronoun. Okay? Kaya ito lang po ang choice natin. Is. Kaya itong I ay is. Na i-position daw sa pangalawa, linking verb. Ayun, nasa pangalawang position pagkatapos ni Mario. Sumunod naman po ay itong handa. Kapag in English po natin yan, ay ready, di ba? At kapag tiningnan nyo yan sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ay adjective. So, kung mapapansin nyo, ang adjective po ay nasa ikatlong posisyon. Kaya itong handa ay nilagay ko sa ikatlong posisyon bilang ready. Okay? Ngayon po, ito na. Itong salitang sa. Paano natin i-translate ng tama yan? Na-translate ko po ng tama yan gamit ang collocation. Ang ibig sabihin ng collocation ay kombinasyon ng dalawang salita. Okay? Na magkatulong sila para ang maibigay pong ideya ay tama. So, ang adjective po natin, may tamang ka-combination po yan na preposition. Okay? At ang preposition nga po natin dito ay itong sa. Okay? At kapag tiningnan natin ang collocation ng ready, ang ibibigay sa inyo na preposition na kapartner niya o kapareha niya ay itong for. So, itong sa, yan yung for. Okay? So, iyan yung ibinibigay ko sa inyo talagang aralin, itong collocation na malaking tulong po kung alam nyo. Okay? So, ang collocation po para sa ready, ang kaparehan niyang preposition ay for. Kaya ito pong handa sa kung saan ay sila ay magkapareha, itinranslate ko itong sa bilang for. Okay? At ang for po ay preposition. So, i-position daw po pagkatapos ng adjective. Ayun. Yung for po ay ipinosisyon po natin pagkatapos po ng adjective na ready. Okay? Ngayon naman po, itong kanila, yan naman po yung ating object pronoun. Pag tinignan nyo sa dictionary yan, ang ibibigay sa inyo ay pronoun. Okay? At ang kanila po ay kailangan po nating i-translate na naka-object pronoun. Kasi po, ang preposition po ay nangangailangan po ng kasunod na pronoun na naka-objective case. So, ito na po nasa baba, ang mga naka-objective case na pronoun. Itong him, her, them, you, me, us. Okay? At ang them po, pag yan ay tinagalog, kanila.
Kaya ayun po, yung them. So, Mario is ready for them. Yan talaga ang tamang translation para sa si Mario ay handa sa kanila. So, kaya ko po nagawa yan, gawa po ng ating pattern. Kaya napaka-importante po nitong pattern na ito. Ngayon po, itong present tense, ang ibig sabihin, ang ibinibigay po nating impormasyon ay pang ngayon. Nalalaman po natin na yung ating English sentence ay naka-present tense gamit po ang linking verb. So, ang ibig lang sabihin, itong M is R ay sakop po ng present tense. So, pag ang nakita nyo ay is para sa I, ibig lang sabihin, ang ibinibigay na impormasyon noong tao ay pang ngayon. Okay? So, ganyan lang po kadali ang pag-translate. Kung meron po kayong ganitong klaseng pattern. Kaya sana tandaan nyo po ito. Kasi ito po talaga ay pinaghirapan ko para sa inyo. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong nasa baba. Siya ay takot sa kanya. Kunyari po yung siya ay babae, so itatranslate natin yan bilang she. Okay? At ang tamang kapareha po ng she na linking verb ay is. Kaya naging she is. Okay? Yung siya po, yan po yung ating pinag-uusapan o subject. Yung I, yan yung linking verb. Okay? Siya ay, she is. Tapos itong takot, tingnan nyo sa dictionary. At ang bibigay sa inyo ay scared. Diba? Scare. Scared po ang uri niyan bilang adjective. So, ilagay nyo lang po sa ikatlong posisyon. Tapos, hanapin nyo lang po ang collocation ng scared. At ang ibibigay sa inyo para sa salitang sa ay itong of naman. Na kung saan ay yan yung preposition. Kaya, she is scared of, siya ay takot sa, tapos yung kanya, kung yan ay lalaki, him ang gagamitin nyo. Kung babae, her. Lalaki po yung napili natin, kaya him. She is scared of him. Siya ay takot sa kanya. Okay po? So, ganyan lang po kadali mag-translate kung may ganito kayong klaseng pattern. So, tinutulungan ko lang po kayo na malaman yung tamang pagkasunod ng salita at kung paano ba i-analisa ng tama kapag kayo ay nagtatranslate ng Tagalog patungong English. Okay? So, sana pag-aralan nyo ng maigi ito. At alam nyo naman po na kailangan nyo talaga pag-aralan. Kasi ito po ay, kung mapapansin nyo, subok na po. Talagang napapatunayan natin na ang pattern po ay malaking tulong para maging tama po ang ating pagtatranslate. Okay po? Maraming salamat po.